Hindi makapaniwala si Camila sa mga nalaman niya. Si Butler Juan ay nakala niya na isang mabuting kaibigan ay hindi pala. Ito palang dahilan kung bakit naghihirap si Lolo Axus. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Lolo. Magbabayad siya. Galit at lumuluhang saad ni Chelsea. Hindi niya ito masisisi. Dahil katulad nito ay nakaramdam siya ng galit kay Juan. Pinagkatiwalaan to ni Lolo Axus pero nagawa nitong magtraidor sa matanda. Kailangan natin itong ipaalam sa kanila, Chelsea. Kailangang managot ni Juan sa mga ginawa niya. Inalalayan niyang tumayo ang dalawa pero hindi pa sila nakakarating ng pinto na bigla itong bumukas. Napatras sila sa magkahalong gulat at takot nang makita si Juan na nakasandal sa pintuan. Butler Juan? Ang pala kaibigan ng ngiti ng lalaki noon ay wala na. Lumabas na ang totoong kulay nito ngayon. Nakakatakot ang ngiting nakapaskil sa labi nito. Magaling! Pumalpak to. Hindi ko inaasahan na malalaman yung sikreto ko. Niyakap niya sa bewang si Chelsea para pigilan to sa pagsugod kay Juan. Baka mapahamak to. Nakita ni Camila na meron tong baril sa tagiliran. Hindi sila pwedeng magpadalos-dalos. Napakasama mo. Paano mo nagawa kay Lolo lahat ng ito? Galit na sabi ni Chelsea. Bumagsik ang mukha ni Juan sa sinabi ni Chelsea. Napakasama? Hindi ba't ang pamilya mo yon? Sinasamantala ng pamilya niyo ang kahinaan at kahirapan ng mga tao para umangat kayo. Kayo ang dahilan kung bakit marami ang kabataan na nasisira ang buhay. Kaya kung meron man na masama dito, ay kayong mga dilakwesta yun. Nataranta si Camila nang makawala si Chelsea sa pagkakayakap sa kanya at sinugod si Juan. Gusto man niya itong habulin ay huli na. Chelsea! Natutup niya ang bibig na makitang natumba ito ng barilin ni Juan sa hita. Walang hiya ka, Juan! Chelsea! Nilapitan niya ito at niyakap. Relax lang, Camila. Pagpapakalma niya sa sarili. Kailangan niyang humanap ng timing. Masyado kang atat mamatay, Miss Chelsea. Huwag kang mag-alala dahil mauuna kayo sa lolo niyo. Isinuksok ni Juan ang baril sa tagiliran at tumingin sa kanya. Dahil niyakap mong pamilya nila, isasama kita sa hukay katulad nila. Kumuyom ang kamay ni Camila. Sa ikalawang pagkakataon, hindi siya papayag na mawalan ng mahalagang tao sa buhay niya. Hindi na siya ulit mawawalan ng kaibigan at ng pamilya. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Marahan na natawa si Juan. Binigyan kita ng pagkakataon na iwan ang pamilyang ito. Sinubukan kong iligtas ka sa paghihiganting gagawin ko. Pero pinili mo pamilya ng De La Cuesta. Bakit? Dahil mahal mo na si Mr. Z? Ang mahinang tawa nito ay lumakas. Magmamahal ka na lang ay masamang tao pa. Tumahimik ka, asik ni Camila. Sigurong masamang tao siya, pero ibang asawa ko. Nakahanda siyang magbago para sa akin. Tumalim ang mata nito. Kahit na baliktarin pang mundo at kahit na magbago pa siya, ngayon hindi na mabuburang lahat ng kasalanan niya. Lalong hukluban na si Axus. Hindi na ako makapaghintay na mamatay siya. Ngayon pa lang nasasabik na akong sumunod siya sa mga ninuno niya sa impyerno. Mamamatay na kayong lahat. Kailangan niya mapigilan si Juan na patayin sila kaagad. Kailangan niyang makahanap ng tiyempo para magawa ang plano niya. Sa oras na magkamali siya ay tsak na mamamatay sila Chelsea. At baka pati ang asawa niya ay mapahamak. Hindi siya makakapayag na mangyari yon. Hindi ako mamamatay dahil alam kong ililigtas ako ng asawa ko. Kung merong mamamatay dito, ikaw yun at hindi kami. Parang baliw na humalakak si Juan sa sinabi niya na para bang isang biro ang narinig nito. Iligtas? Paano? Wala nga siyang ka-idea na ako ang taong nasa likod ng mga death threats na natatanggap niyo. Dito na kayo mabubulok sa kwartong to, Mrs. De La Cuesta. Sayang, gusto pa naman sana kita. Kaso mas pinili mong pamilya nila. Ano bang kasalanan nila Zovito sa'yo? Bakit mo nagawang mag-traidor kay Lolo Axus? Tumahimik ka, bulyaw nito sa kanya. Kailanman ay hindi ako naging tapat sa kanya. Ang layunin ko lang ang mahalaga. At yun ang hintayin na dumating ang pagkakataong ito. Ang patay ng buong miyembro ng pamilya nila. Papatayin kita bago mo magawa yun. At paano mo naman ako mapapatay sa kalagayan mo? Natatawang saad nito kay Chelsea.
Matagal ko itong pinaghandaan, Miss Chelsea. Inipon ko mga taong katulad ko yung nakaranas ng sobrang sakit ng mawalan ng mga mahal sa buhay. Nakatulad ko may puot para sa pamilya nila, para mapagtagumpayan ang plano ko. Hindi ako papayag na mabuhay ang pamilya na siyang dahilan kung bakit nawala ang kaisa-isang taong mahalaga sa buhay ko. Natigilan si Camila nang makita kung paano nangilid ang luha nito. Samot-saring emosyon ang nasa mukha nito. Galit, bighati, sakit at tuwa. Sa wakas, may gaganti ko na rin ang ate ko sa kahayupang ginawa sa kanya. Ate, ano ang ibig nitong sabihin? Kitang-kita ko kung paano nila dukutin ang ate ko. At dahil bata pa ako'y wala akong nagawa. Wala akong nagawa para iligtas siya. Puno ng sakit ang mata at boses nito. Hindi may tatagong sobrang puot sa mukha nito habang inaalala ang nangyari noon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang hayop na si Axus. Naroon siya at siya ang nagutos na isamang ate ko sa mga koleksyon nila ng mga babae. Ngayon mo sabihin sa akin, Mrs. De La Cuesta, wala ba akong karapatan na magalit? Wala ba akong karapatang maghiganti? Para itong batang humahagulhol ng iyak. Binentang ate ko. Ginawa nilang para usan ng kapatid ko. At nang magsawa, pinatay nila to. Hindi ko sila mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang mga De La Cuesta sa ginawa nila sa kapatid ko. Maging si Camila ay napahagulhol ng iyak. Maging si Chelsea na umiiyak na rin. Wala silang maapuhap na sasabihin. Nadarama nilang sakit na nararamdaman nito. Ngayon ay naintindihan na nila kung bakit naghihiganti ito sa mga De La Cuesta. Ngayon alam na nila kung bakit puno ito ng puot para sa pamilyang ito. Isa pala itong biktima ng karahasan ng pamilya ng asawa niya. Naalala ni Camila nang mawala ang mga kaibigan niya at tinakalang nawala na ang asawa niya. Ganitong ganito ang puot na naramdaman niya noon. Pareho silang naging alipin ng galit at ginustong magiganti. Pero ayoko pang mamatay. Natigilan si Juan sa narinig. Patawad, Juan. Alam ko kung anong nararamdaman mo pero hindi pa ako handang mamatay. Pinahid ni Camila ang luha sa mata. May karapatan kang magalit, mamuhi at magiganti. Pero hindi kami ang may kasalanan sa'yo. Oo, kasapi kami ng pamilya pero hindi ibig sabihin noon ay dapat na rin kaming mamatay. Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Dahan-dahan niyang dinukot ang maliit na bagay na kinuha niya kanina sa kabilang kwarto. Hindi ako papayag na mamatay dito dahil bubuo pa kami ng pamilya ng asawa ko. Magkakaanak pa kami ng marami at mabubuhay ng masaya. Wala kang karapatan na kunin lahat ng iyon dahil lang sa gusto mo akong idamay sa paghihiganti mo. Hindi siya papayag na magbayad sa kasalanan ng iba. Nanlaki ang mata ni Juan na mabilis nang inangat ang kamay at binaril ito gamit ang maliit na baril na kinuha sa kabilang kwarto. Namutla siya nang hindi ito pumutok ang baril. Malakas na humalakak si Juan. Lahat ng baril sa kwartong pinasok may walang bala. Dahil inalis ko lahat. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Pinaghandaan ko ang araw na to. Ngayon, mamamatay ka na. Mauna ka na sa impyerno. Napapikit siya na itutok nitong baril sa ulo niya. Nanginginig siya sa sobrang takot. Takot na mamatay. I will kill you, bastard. Sisiguraduhin kong mauuna ka. Bago mo masaktan ng asawa ko. Galit na sabi ng pamilyar na boses. Ganon na lang ang pagtulo ng luha niya nang makita si Jovito. Namumula sa galit ang gwapo nitong mukha habang may hawak na baril at umuusok pang dulo. Binaril nito sa dibdib si Juan. Paanong nalaman mong nandito kami? Gulat na gulat si Juan. Imposible itong mangyari. Isip-isip ng lalaki. Bago siya umalis at magtungo dito ay nilagyan niya ng pampatulog ang kape na ibinigay niya rito kanina. Nanlaki ang mata ni Camila sa gulat na magawa pang tumayo ni Juan. Parang hindi tumalab ang balang tumama sa dibdib nito. Nakangising inalis ni Juan ang vest sa dibdib. Kaya pala hindi ito tinabla ng bala dahil sa bullet vest na suot nito. Well, hindi na mahalaga kung paano mo nalaman nandito kami. Ah! Napaigig sa sakit si Juan nang tamaan to ng bala sa balikat. Wala akong panahon sa mga sasabihin mo. Dahil sinubukan mong saktan ng asawa ko, dapat lang sa'yo na mamatay. Nagagalawan ng panga sa galit na tura ni Jovito. Nanginginig siya sa sobrang galit kay Juan. At pag-alala naman para sa asawa niya. Mabuti na lang at tumawag si Jason sa kanya kanina para sabihin ng kaduda-dudang bagay na nalaman nito. Naalala ni Jovito ang usapan nila ni Jason kanina. Kuya Z, meron kang dapat malaman.
Bungad ni Jason sa kabilang linya. Ayon sa mga nalaman ko, ulila na si Juan Tulfo. Ang nakapagtataka, magkaibang nakalagay sa identity background report na pinasa niya sa lolo mo at sa nalaman ko. May kapatid siya at naging biktima to ng kidnapping 14 years ago. Kuyom ang kamaong binaba niyang cellphone na hawak. Hindi nagtagal ay dumating si Juan. May dala itong mainit na kape. Mr. Z, magkape na muna kayo. Nilapag nito ang kape. Inumin niyo ito agad habang mainit pa. May special na gamot ako nilagay dito. Huwag kang mag-alala, Mr. Z, dahil mabuti ito sa kalusugan. Lihim na kumuyom ang kanyang kamao, kung ganun ay si Juan pala ang traidor. Nagsilbi itong kanang kamay ng kanyang abuelo. Pinagkatiwalaan ito, kaya hindi niya inaasahan na magagawa nitong mag-traidor sa matanda. Nagkunwari siyang sumimsim ng binigay nitong kape. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi nito. Maiwan na muna kita, Mr. Z. Paalam pa nito sa kanya. Nang sumara ang pinto, itinapon niyang kape sa kama. Agad na tinawagan niya sina Luni at binilinan na dalhin sa ligtas na lugar ang doktor. Nagpadala din siya ng mga tauhan ng messages na nagsasabing lipunin lahat ng tauhan ng mansyon at barilin ng lahat ng papalag na alam niyang maaaring kasabot ni Juan. Muling binaril ni Jovito sa kabilang balikat si Juan. Wala itong nagawa sa bilis kumilos ng kamay ni Jovito. Habi, mabuti na lang at dumating ka. Mangiyak-ngiyak sa tuwang sambit ni Camila. Si Juan, siyang may kagagawan kung bakit may sakit si Lolo Axus. Napatimbagang si Jovito na makitang pagtulo ng luha ni Camila. Habi, gumaganti siya sa pamilya niyo dahil sa ginawa ng lolo mo sa kapatid niya. Natigilan si Jovito sa sinabi ng asawa. Naalala niya sinabi ni Jason tungkol sa kapatid nitong dinukot. Kung ganoon ay isa sa biktima ng kanilang pamilya ang kapatid nito. Walang duda, tamang hinala niya. Gustong barilin ni Jovito sa ulo si Juan, subalit hindi niya magawa dahil ayaw niya madagdagan ng kasamaan niya sa mata ng kanyang asawa. What do you want me to do with him, wife? Do you want me to kill him? He asked, hoping that she will answer him. Yes, but as he expected, she said no. Habi, wag, may pakiusap sa boses nito. Naintindihan ko kasi kung bakit siya nagagalit. Hindi naging magandang sinapit ng kapatid niya dahil sa pamilya mo. Hindi mo siya masisisi kung bakit ginusto niya maghiganti. Naging biktima lang siya, Habi. Naging biktima ng masamang gawaing kinalakihan niyo. Nangilid ang luha ni Camila. Hindi ko inaasahan na magagawa ni Lolo Axus ang ganitong bagay. Ang tanging nasa isip ko lang ay ikaw ang masama at malupit. Nakalimutan kong siya nga pala ang lolo mo. Ang naunang humawak ng posisyon na meron ka ngayon. Mali ako sa pag-aakala na mabuti siyang tao. Pinahid ni Camila ang luha at tumingin sa kanya. Kaya salamat, Habi, ha, kasi pinili mong talikuran ng ganong klase ng negosyo dahil sa akin. Hindi talaga ako nagsisisi na minahal kita. Tama ng daldalan niyo. Nanlilisik ang matang tumingin si Juan kay Camila. Hindi ko kailangan ng simpatya mo. Hindi na magbabagong plano ko. Ngumisi ito sa kanila. Sa tingin niyo, ito lang ang plano ko sa loob ng mahabang panahon? Malakas na tumawa si Juan. Mamamatay tayong lahat dito dahil hindi magtatagal ay sasabog ang lugar na to. Hindi ako papayag na hindi tayong lahat na magkikita sa impyerno. Anit sabay tawa ng malakas. Hayop ka! Malakas na hinampas to ni Jovito ng baril sa batok na ikinatumba nito at ikinawala ng malay. We need to leave now, wife. Malakas siyang hinampas sa balikat ni Camila nang buhatin siya nito. Hindi ako may tama't kailangang buhatin, Habi. Ninuso nito si Chelsea. Si Chelsea ang buhatin mo. Nalukot ang mukha ni Jovito. Mas malakas pa sa kalabaw ang babaeng yan. Habi naman, ang sama mo. Napanganga si Camila nang makitang tumayo si Chelsea at nauna pang lumakad sa kanila. Nakakalakad ka pa? Tanong ni Camila dito. Tumango si Chelsea. Oo, nagkunwari lang akong walang lakas kanina kasi umiisip ako ng paraan kung paano tayo makakatakas. Pinalisikan to ng mata ni Camila. Nag-iisip? Mamamatay na tayo pero hindi ka pa rin tapos mag-isip. Paano kung hindi dumating ang Habi ko? Eh di nagkita-kita na tayong tatlo ni San Pedro sa langit. Buwisit ka! Tili ni Camila nang bumaliktad ang paningin nito nang buhatin muli ni Jovito. We must leave now. Kailangan nating umalis sa lugar na to. Tama ang asawa niya.
Kailangan na nilang makaalis sa lugar na to. Pareho silang natigilan nang makarinig ng kalabog sa gitnang kwarto. Ang hindi pa nila napapasok ni Chelsea. Malakas na sinipa ni Jovitong pintuan. Hmm, hmm! Si Clara, meron tumbusal sa bibig at tali sa kamay at paa. Nalaki ang mata nila ni Chelsea nang makitang dumudugong ulo nito. Agad na inalalay ni Chelsea ang kapatid nito. Maluhaluhang yumakap to kay Chelsea matapos makawala sa pagkakatali. Buti na lang dumating kayo. Si Juan, siyang may gawa nito sa akin, ate. May tama ka. Nag-alalang wika nito na makitang tama ni Chelsea sa hita. Walang hiyang Juan yan. Magbabayad siya. Wala na tayong oras para magalit sa kanya. Kailangan nating makaalis bago pa sumabog ang lugar na to. Aniya rito. Si Lolo, kailangan nating siyang mailabas ng mansyon. Kahit na may nagawa tong kasalanan, ay hindi pa rin niya gusto itong iwanan. Nagdurusa na ito ngayon at wala nang lunas ang sakit nito. Sapat ng kaparusahan na yon dito sa lupa. Bahala na ang Diyos ang magpataw rito ng parusa. Habang patungo sila sa kwarto ni Lolo Axus ay hindi niya mapigilan ang maluha. Awang-awa siya kay Juan. Hindi mababaw ang pinagmula ng galit nito. Malayong-malayong dahilan nito kay Jacob. Naalala niyang ate Emma niya. Kung dinukot to para gawing prostitute at pinaslang, ay mapupuno din ng puot ang puso niya para sa taong gumawa nito. Baka mabuhay siya ng paghihiganti din ang hangad. Wife, may pag-aalalang usal ni Jovito sa pangalan niya. Hindi nakaligtas sa mata nito kung gaano siya naawat na saktan para sa lalaking tinuring niyang kaibigan. Huwag mo kong intindihin, Habi. Nasasaktan lang ako ngayon dahil sa sinapit nilang magkapatid. Dahil sa lolo mo, yun ang gusto niyang idugtong pero pinili niyang manahimik at tahimik na lumuha. Napakasakit isipin na maraming naging biktima ng kanilang iligal na negosyo. Na maraming buhay ang nawala at nasira. Na maraming babae ang nawala ng dangal. Nakakapanlumo. Pagdating sa kwarto ni Lolo Axus, agad silang pumasok dito. We need to get out of here, Lo. Hindi naligtas dito. Binaba siya ni Jovito. Handang lalapit nito sa abuelo subalit pinigilan to ng matanda sa pamamagitan ng pagharang ng kamay sa harapan. Camila, iha. Hindi niya magawang sagutin ang pagtawag nito sa pangalan niya. Alam niya na naging mabuti ito sa kanya. Subalit hindi nito mabubura ang mga masamang nagawa sa mga kapwa niya. Yumuko siya ng ulo at iniwas ang tingin dito. Hindi niya magawang tignan ito ng may paggalang. Base sa iyong ekspresyon ay mukhang alam mo na kung bakit naghihiganti si Juan. Hindi lamang siyang nabigla na marinig nila yon sa bibig nito. Ibig sabihin ay alam nito na si Juan ay isang traidor. Umubo ito. Nakita nila Jovitong lumabas na dugo sa bibig nito. Subalit hindi na lumapit ang magpipinsan dahil yun ang gusto ng matanda. Malungkot namang tumingin sa kawalan si Lolo Axus. Walang pagsisisi sa mukha ng matanda, walang pagkabahala na parabang tanggap na nito ang kapalaran, na parabang tanggap na nito na siya ay mamamatay. Kailan pa, Lolo? Tanong ni Chelsea, garalgal ang boses ng dalaga. Nagpipigil tong huwag umiyak. May hinala na ito sa balak ng abuelo niya. May 1 buwan na rin, wala akong naramdaman na galit sa kanya. Sino ba ako para magalit sa tanong na naging biktima lamang? Tinignan ng matanda ang palad na may dugo. Malungkot itong umiti. Kung sana ay naging kasing tapang mo lang ako, Jovito, baka kinitil lang yung lola ang sarili niyang buhay. Nagimbal si Camila sa narinig. Hindi niya alam na ginawa ito ng lola ng asawa niya. Wala nang lunas ang sakit na meron ako. Mas makakabuti na iwan niyo na ako dito. Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang harapin ang parusang naghihintay sa akin at ipapataw ng nasa itaas. Lolo, hindi mapigilan ni Chelsea ang maiyak, maging si Clara. Napatango-tango si Camila kung ganoon ay nakapagdesisyon na si Lolo Axus na harapin ang kamatayan nito. Camila, tawag ng matanda sa kanya. Nang tumingin siya rito ay ngumiti ito. Bakas ang paghihirap at pagtitiis nito sa sakit na nararamdaman ngayon. Nakita nilang paglabas ng dugo sa tenga nito at sa ilong. Tuparin mong pinangako mo sa akin na papangalanan mo magiging anak mo ng Axus. Palakihin mo siya ng isang mabuting tao. Huwag mong hayaan na malihis ang kanyang landas katulad ng yapak na sinundan ko. Mahalin mong apo ko ng sobra. Lumuluhang tumango siya. Hindi man ito mabuting tao ay mahal niya si Lolo Axus. Hindi na ibang tao ang turing nito. Malapit to sa puso niya.
Nagpakita to ng kabutihan sa kanya at isa yun sa mga masayang alaala na babaunin niya. Bumaling to sa asawa niya. Iwan niyo na akong lahat. Marinitong utos. Akala niya ay tututo lang magkapatid na sina Chelsea at Clara, pero katulad ng si Vito, yumuko to bilang pamamaalam bago tinalikuran ng kanilang abuelo. Nang buhatin siya ni Zovito, inilingon siya si Lolo Axus, na puno ng luha sa mata. Lolo, humihikbi siya. Bago sila tuluyang nakalayo'y nakita niyang pagsilay ng ngiti nito sa kanya, na para bang sinasabi na huwag siyang mag-alala dahil tanggap na nito ang kapalaran nito. Nang makababa sila sa hagdan ay natigilan siya. Si Juan, may malay nito ngayon at mayroong hawak na 2 baril. Parehong nanginginig pang kamay nito dahil sa sakit na pagtama sa balikat nito. Nakapagtataka dahil nagagawa pa nitong gumalaw sa kabila ng tama sa 2 balikat. Hindi sapat na. Si Axus lang ang mamamatay. Hindi ako papayag. Tagal kong pinagplanuhan ang plano ko. Wala akong ititira sa inyong lahat. Napaluhod ito't napaigig sa sakit dahil sa sugat sa 2 balikat na sinamantala ni Chelsea para agawin dito ang baril. Subalit bago pa maagaw ng dalagang baril ay pumutok na ito. Habi! Tinamaan sa balikat ng asawa niya. Naagaw ni Chelsea ng tuluyan ang baril na hawak ni Juan. Kasabay ng pagkatumba nito sa lapag. Hindi niya alam kung nawalan ba ito ng malay dahil sa sugat na natamo o wala na itong buhay. Shoot him, ate! Maring utos ni Clara. Wala itong kaalam-alam sa buong kwento kung bakit nagawa ni Juan na maghiganti sa kanilang pamilya. Patawad, Juan. Patawad sa nagawa ng pamilya namin sa inyo. Puno ng sinseridad ang boses na wika ni Chelsea. Maging ang dalaga ay naintindihan kung bakit ito nagawa ang gumanti. Habi, wag mo kong iiwan. Mahal na mahal kita, Habi. Magjugjuggan pa tayo. Gagawa pa tayo ng maraming anak. Habi ko, wag mo kong iwan. Tss, relax, wife. Daplis lang ito. Nalukot ang gwapong mukha nito nang may maalala. Saka ikaw na rin na nagsabi, masamang damo ako kaya matagal akong mamamatay. Kumunot ang noon ni Camila. Teka, kailan niya sinabi yon? Bigla ay napangiti siya. O mas tamang sabihin na tabinging ngiti. Ah, nakalimutan ko na yun, Habi. Ay, Diyos ko! Napatili siya sa gulat na makarinig ng malakas na pagsabog. May luha sila sa mata nila ni Chelsea at Clara habang nakatunghay sa malaking mansyon na ngayon ay tinutupok na ng apoy. Wala na si Lolo Axus. Hindi na ito kailanman babalik pa. Talagang hinarap nito ang kamatayan ng mag-isa. Nang tumingin siya kay Zovito ay napansin niyang kalungkutan sa kulay itim nitong mga mata habang nakatingin sa malakas na apoy na nasa harapan. Pangako, Lolo Axus, mamahalin kong apo mo. Pumikit siya at tahimik na umiyak. Pangako, Lolo Axus, papalikihin ko na may pusong anak ko. Hindi siya magiging katulad ng asawa ko. Pangako ko yan sa'yo. Napatingin sila kay Clara nang matumba ito. Mukhang maubusan ito ng dugo dahil sa natamong sugat sa noo at ulo. Chelsea, kailangan na natin siyang madala sa ospital. Masyadong malaki ang sugat na ginawa ni Juan sa kanya. Anong si Juan? Nanlisik ang mata ni Clara. Sino bang sumipa ng pintuan? Hindi man lang nagdahan-dahan. Hindi ako sa kamay ni Juan muntik mamatay kung hindi sa hampas ng pinto sa ulo ko. Magbabayad ka kapag gumaling ako. Singhal nito sa kanya. Teka, bakit ako? Siya, tinuro ni Camila ang asawa. Siyang sumipa ng pinto kanina at hindi ako.